Higit 100 taon na ang nakalilipas, ang mga dambuhala at nakakatakot na humanoid na tinatawag na mga Titan ay biglang lumitaw sa mundo. Kinakain nila ang sinumang tao na mahawakan nila. Hindi na ang mga tao ang nasa tuktok ng food chain, at kalaunan, nagsimulang bumaba ang kanilang populasyon. Kahit matapos malipol ang maraming sibilisasyon, hindi pa rin nakahanap ang sangkatauhan ng paraan upang labanan ang mga Titan. Kaya sa halip, pinili nilang limitahan ang kanilang kalayaan upang maging ligtas. Ang mga natirang tao ay nagtayo ng naglalakihang magkakasunod na pader na mas mataas pa sa mga Titan sa paligid ng isang lugar upang pigilan ang pagsalakay. Dalawang pabilog na pader ang itinayo, ang isa ay nasa loob ng isa pa upang matiyak ang dobleng proteksyon. Ang espasyo sa labas ay tinawag na Outer District at ang nasa loob ay tinawag na Inner District. Sa loob ng mga pader na iyon, maaari silang mamuhay ng payapa. Gayunpaman, hindi garantisado ng mga pader ang proteksyon. At kahit matapos ang 100 taon, ang mga tao ay nabubuhay pa rin sa takot sa mga Titan. Ang bida sa pelikula ay isang batang lalaki na nagngangalang Eren Yeager na nakatira sa Outer District. Pinapangarap niyang makapunta sa kabila ng mga pader balang araw upang galugarin ang mundo. Madalas niyang ipinagmamalaki ang mga dagat at karagatan sa labas ng mundo sa kanyang mga kaibigan na sina Armin at Mikasa. Isang araw, nagpasya silang pumunta sa hangganan at subukang akyatin ang pader upang tumalon sa kabilang panig. Paglapit nila sa hangganan, nagulat ang grupo nang makita ang laki ng pader. Nagdududa sina Armin at Mikasa sa ideya at sinabing maaaring nasa labas pa rin ang mga Titan. Ngunit iginiit ni Eren na 100 taon na ang nakalipas mula nang huling may makakita sa kanila, at dahil walang taong makakain, malamang ay namatay na ang mga ito. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating ang Border Patrol upang arestuhin ang grupo dahil sa sobrang paglapit sa pader. Si Eren, na nagalit sa mga pulis na sumusubok dakpin ang kanyang mga kaibigan, ay nagsimulang makipag-away sa kanila habang binabaliwala ang katotohanan na maaari siyang bitayin sa krimeng iyon. Eksaktong oras na iyon, lumapit sa kanila si Captain Sauda at inutusan ang mga sundalo na umatras. Nangako siyang parurusahan ng grupo ng personal at pinaalis ang mga sundalo. Nauunawaan ni Sauda ang pagnanais ni Eren para sa kalayaan ngunit pinuna ang kanyang mga kilos bilang pambata. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa grupo ang tungkol sa isang militar na pamamaraan upang galugarin ang labas ng mga pader. Ipinaliwanag niya na ang gobyerno ay nagpadala ng ilang mga sundalo sa labas upang suriin ang sitwasyon kaya hindi na kailangang ilagay ni Eren ang kanyang buhay sa panganib. Bigla na lang, isang malakas na pagsabog ang gamulat sa lahat. Sinundan ito ng isang lindol at nagsimulang yaminig ang lupa. Umatras ang grupo habang agresibong gumagalaw ang pader. Pagkatapos, isang tanawin ng isang dambuhalang Titan sa kabilang panig ang nakita. Naglabas ito ng isang malakas na sigaw at nagsimulang sipin ang pader. Nanood ang mga patrol officer sa takot, walang magawa upang pigilan ang nilalang. Sa wakas ay sinira ng Titan ang pader at naglaho sa usok. Naging tahimik ang lahat sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, nakita ng mga tao ang maraming ganoong nilalang na pumapasok sa lungsod. Inatake ng mga sundalo ang mga monsters gamit ang mga bala ng kanya na halos walang naidulot na pinsala sa kanila. Tila mayroon silang malakas na katangian ng regeneration dahil ang mga sugat na dulot ng mga kanyon ay gumagaling ng mabilis. Hindi nagtagal, naabot ng mga Titan ang mga sundalo at sinimulang lumunin sila ng paisa-isa. Isang sundalo pa nga ang nagpakamatay, na nagsasabing mas mabuti na iyon kaysa mamatay sa kamay ng mga monsters. Nagsimulang tumakbo ang lahat para sa kanilang buhay habang sinisira ng mga Titan ang mga bahay at kinukuha ang maraming tao hanggat kaya nila. Nawala si Armin sa karamihan habang sina Eren at Mikasa naman ay tumakbo patungo sa simbahan ng bayan kung saan magtatago ang mga tao. Napansin ni Mikasa ang isang maliit na bata sa lupa na malapit ng matapakan ng tumatakbong karamihan. Pinuntahan niya upang iligtas ang bata, ngunit nahiwalay siya kay Eren sa prosesong iyon. Nakaladkad si Eren sa loob ng simbahan, ngunit isinara agad ng mga tao ang pasukan nito pagkatapos, at hindi na pinapasok ang iba pa. Pinanood ni Eren ang kanyang pinakamamahal na kaibigan mula sa bintana ng simbahan habang nilalapitan ito ng isang babaeng Titan na may nakakatakot na mga ngipin. Alam ni Mikasa na wala nang makapagliligtas sa kanya ngayon, kaya idinukol niya ang kanyang ulo, tinatanggap ang kanyang kapalaran. Noong oras na iyon, isang malakas na pagsabog ang nagpatalsik sa lahat ng nasa loob ng simbahan pabalik. Nang tumingin muli si Eren sa labas, wala na sina Mikasa at ang Titan. Tumakbo siya sa labas upang hanapin si Mikasa, ngunit ang bumulad sa kanya ay ang mga guho ng lungsod na dati niyang tahanan. Paglingon ni Eren, nakita niya ang mga monsters na winawasak ang simbahan at nilalamon ang lahat ng nasa loob. Nagpagala-gala siya sa nawasak na lungsod ng walang pag-asa. Lumipas ang 2 taon.
Lahat ng nakaligtas mula sa nakaraang pag-atake ng Titan ay lumipat na sa Inner District. Nagpaplano na ngayon ang militar na bawiin ang Outer District. Matapos ang dagsa ng mga refugee na lumipat sa Inner District at ang pag-abandona sa matabang lupang sakahan sa Outer District, ang kakulangan sa pagkain ay nagsimulang pumatay ng mga tao. Kung magpapatuloy ito, ang lahat ay kalaunang mamamatay sa gutom. Ang tanging opsyon nila para mabuhay ay ang bawiin ang Outer District at ayusin ang sirang pader. Ang direktor ng puwersa ng militar ay nagngangalang Kubal. Binigyan niya ang mga sundalo ng isang taos-pusong talumpati at tinawag ang isang babaeng nagngangalang Hans sa entablado. Siya ang pinuno ng armas ng tropa. Ipinakita ni Hans ang isang bagong omnidirectional mobility gear na sinasabi niyang makakatulong sa kanila na labanan ang mga Titan. Ngunit hindi sinasadyang na-atake niya ang sarili niyang mga kasamahan. Pagkatapos, nakita natin sina Eren at Armin sa hanay ng militar. Lumabas na pareho silang nakaligtas sa pag-atake 2 taon na ang nakalipas at ngayon ay sumali na sa militar. Gustong maghiganti ni Eren sa mga Titan dahil sa pagpatay sa babaeng mahal niya, si Mikasa. Nakaligtas din si Captain Saude sa pag-atake ngunit nawalan na ng gana sa buhay. Siya na ngayon ay isang tagapamahagi ng pagkain sa hukbo at isang lasenggero. Nagpaplano ang mga sundalo na salakayin ang Outer District sa gabi kung kailan natutulog ang mga Titan. Gusto nilang isara ang daan kung saan sinalakay ng Titan ang lungsod upang wala ng bagong Titan na makapasok. Pagkatapos, maaari na nilang patayin ang mga natitira at bawiin ang kanilang distrito. Hiniling ni Han sa lahat na dahan-daang sumulong at huwag gumawa ng anumang ingay dahil sensitibo ang mga monster sa tunog. Bumukas ang pasukan patungo sa labas na distrito, at lumabas ang hukbo gamit ang mga military van. Habang sumusulong sila, biglang iniutos ng kapitan na itigil ang mga sasakyan dahil nakaramdam ng paggalaw sa unahan. Dahan-dahang tumingin sa paligid ang mga sundalo at nakita lamang ang mga bakang gumagala sa lungsod. Isa sa kanila, na nagngangalang Hyena, ay nakarinig ng isang sanggol na umiiyak at nagpasyang siyasatin ito, na naglalagay sa kanyang buhay sa panganib. Sinundan ni Eren ang babae, at ang dalawa ay napunta sa loob ng isang nawasak na gusali. Lalong lumino ang iyak habang palalim sila ng palalim. Biglang may malagkit na likido na bumaksak kay Hyena. Tumangala ang dalawa at natakot nang makita ang isang dambuhalang baby Titan na kumakain ng tao. Nahulog ang sanggol sa harap ng dalawa at nagsimulang umiyak. Tumakbo sila palabas sa takot. Nagsimulang magpanik ang mga sundalo dahil sa ingay, ngunit iniutos ng kapitan na manahimik at huwag umakit ng anumang Titan. Bigla na lang, isang dambuhalang kamay ang lumitaw mula sa kung saan at hinablat ang kapitan. Nagising na ang mga Titan, at ngayon ay nasa malaking panganib ang mga sundalo. Tumakbo sina Eren at Hyena patungo sa grupo habang isang dambuhalang monster ang sumusunod sa kanila. Nagsimula silang tumakbo pabalik sa mga sasakyan, ngunit naramdaman ni Commander Kubal ang panganib at tumakas kasama ang sasakyan at ang mga armas. Si Hans mula sa loob ng sasakyan ay nakiusap sa grupo na pumunta sa isang inabandonang gusali sa malapit. Tumakbo ang mga sundalo patungo sa gusali ngunit napalibutan sila ng mga Titan bago pa sila makatakas. Nawala na sila ng pag-asa nang biglang lumitaw ang isang Titan killer at kapitan ng Scout Regiment na si Shikishima. Gumamit siya ng isang swinging device upang patayin ang mga Titan sa himpapawid sa pamamagitan ng pagtama sa weak zone sa likod ng kanilang leeg. Si Shikishima ay may isang babaeng kapareha na kasing husay niya. Ang mga napatay na Titan ay bumabagsak sa lupa at sumisingaw. Sa wakas ay nakita ni Eren ang kaibigan ni Shikishima at labis na nagulat nang makitang si Mikasa ito. Gayunpaman, hindi pinansin ni Mikasa ang kanyang dating kaibigan at tumingin kay Shikishima na nakangiti sa kanya. Pagkatapos ay pumunta ang dalawa sa gusali, na sinundan ng mga sundalo. Lumabas na itinalaga ni Commander Kubal si Shikishima upang tulungan siya sa misyon. Iniligtas ni Shikishima ang buhay ni Mikasa noong araw na iyon at tinuruan pa siya kung paano labanan ang mga Titan. Simula noon, nagtatrabaho na sila bilang magkapareha na naninirahan sa mundo ng mga Titan. Natutunan na ni Mikasa ang malupit na katotohanan ng buhay at ayaw na niyang makisama sa mga tao mula sa kanyang dating buhay. Nang maglaon, sinisi ng isa sa mga sundalo si Eren sa pag-akit sa mga Titan kanina at paglalagay sa buhay ng lahat sa panganib. Nagkasagupa ang dalawa ngunit agad ding inawat ni Mikasa. Itinanong ni Shikishima kay Eren ang kanyang pangalan at ipinakita ang kanyang pagiging superior sa pamamagitan ng pagdala kay Eren upang makipag-usap sa kanya ng sila lang. Sinabi ni Eren kay Shikishima na gusto niyang matutong pumatay ng mga Titan at sinisi ang mga monster sa pagkakulong sa kanila. Pinagtawanan siya ni Shikishima na nagsasabing ang mga tao ang nagkulong sa kanilang sarili, hindi ang mga Titan. Masyado silang natakot lumaban, at ang kanilang kaduwagan ang nagdala sa kanila kung nasaan sila. Pagkatapos ay ginalit niya si Eren sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na duwag.
duwag. Nang itanggi ni Eren ang pagiging duwag, hiniling ni Shikishima sa kanya na bitawan ang kanyang mga takot at labanan ng mga Titan para sa kanyang kalayaan. Pagkatapos ay hinanap ni Eren si Mikasa at natagpuan itong tumutugtog ng isang sirang piano. Sinubukan niyang muling makipag-ugnayan sa kanya, ngunit tila walang pakialam si Mikasa sa kanyang mga pagsisikap. Sinabi niya na naging ibang tao siya nang mamatay ang sanggol na kanyang inaalagaan. Pagkatapos ay ipinakita ni Mikasa ang isang marka ng kagat sa kanyang katawan, na nagpapakita kung ano ang ginawa sa kanya ng pag-atake ng Titan. Naantala sila ni Shikishima, na nagpakain kay Mikasa ng isang mansanas gamit ang kanyang kamay, na nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kanya. Ang pusong sawi na si Eren ay tumakbo sa labas at sumigaw sa pighati. Ang tanging mahal niya, na gusto niyang paghigantihan ang mga Titan, ay hindi na ang taong dati niyang kilala. Eksaktong oras na iyon, lumapit si Hyena kay Eren at inaliw ito. Bumalik ang dalawa sa loob ng gusali at nag-uusap habang may isa pang magkapareha sa tabi nila na naglalambingan. Naging emosyonal si Hyena habang ikinukwento kay Eren ang tungkol sa kanyang anak na babae na nasa Inner District. Pagkatapos ay sinubukan niyang akitin si Eren at ipilit ang sarili sa kanya. Ngunit naantala sila ng isang higanting mata ang tumitig sa kanila sa bintana. Bigla nitong kinaladkad si Hyena gamit ang bibig nito, nang hindi binibigyan ng dalawa ng maraming oras para mag-isip. Pinanood ni Eren habang kinakain ng monster ang kanyang kaibigan. Maraming iba pang mga Titan ang lumapit sa gusali. Sinuot ni Shikishima, Mikasa, at iba pang mga sundalo ang kanilang mga gear at nilabanan ang mga Titan. Pinatay ni Shikishima ang karamihan sa kanila kasama si Mikasa, ngunit marami pang iba ang nasugatan dahil ito ang unang pagkakataon nilang lumaban. Ang mga pampasabog ang tanging asset na makakatulong sa kanila na mapupuksa ang mga Titan sa katagalan, kaya hiniling ni Commander Kubel sa lahat na protektahan ang mga ito. Samantala, ang magkapareha na naglalambingan kanina ay naatik, at ang lalaki ay namatay sa sagupaan. Nadurog ang babae sa pagkamatay ng kanyang kasintahan at nanumpa na ipaghihiganti ang nilalang na pumatay dito. Pagkatapos, nakita natin ang isang tao na sumasakay sa sasakyan na may pampasabog at mabilis na umalis. Ang babaeng nawala ng kasintahan ay nagplanong isakripisyo ang sarili at tumalon sa sasakyan upang sindihan ang mga pampasabog. Kinuha niya ang manibela at nagmaneho patungo sa Titan na pumatay sa kanyang kasintahan. Habang bumabangga siya sa Titan, pinasabog ng pagsabog ang mga binti nito. Gayunpaman, hindi gumana ang pag-atake dahil mabilis na tumubo muli ang mga binti ng Titan. Ang tanging paraan upang mapatay sila ay tumama sa kanilang mahinang bahagi. Nasa itaas pa rin ng gusali si Eren at hindi pa natutulungan ng iba na talunin ang mga Titan. Naalala niya ang mga salita ni Shikishima kanina at ginamit ang mga spring upang atakihin sila. Nahirapan siya noong unang ngunit nagawang makapatay sa unang pagkakataon sa tulong ng kaunting gabay mula kay Shikishima. Gayunpaman, nawalan siya ng balanse pagkatapos nito at direktang lumipad sa bibig ng isa pang Titan. Kinagat ng Titan ang isa niyang binti, ngunit nagawa ni Eren na iligtas ang sarili sa pamamagitan ng pagtalon sa bubong. Bigla, nahawakan ng isang Titan si Arman habang sinusubukan nitong tumakas. Sinubukan ng iba na iligtas siya habang kakainin na ng Titan ang lalaki. Napaungol si Eren sa sakit ngunit hindi tumigil sa pagsubok na tulungan ang kanyang kaibigan. Kinaladkad niya ang kanyang sarili patungo sa gilid ng gusali at tumalon sa bibig ng monster habang pinipigilan itong magsara. Padulas na sana si Arman sa lalamunan ng monster ngunit nailigtas siya. Gayunpaman, nahulog si Eren sa tiyan ng Titan sa prosesong iyon. Doon siya nakahiga sa gitna ng maraming patay na katawan, at isa sa mga ito ay si Hyena. Samantala, sina Mikasa at ang iba pa ay nasa isang rooftop kung saan sinabi ni Arman sa kanya ang tungkol sa kamatayan ni Eren. Nabigo si Mikasa na itago ang kanyang emosyon at halatang malungkot nang marinig ang balita. Dahil sa galit, sumugod siya sa mga Titan at pinatay ang bawat isa sa kanila. Gayunpaman, naubusan siya ng kagamitan sa kalagitnaan, kaya nahulog siya sa lupa. Ang Titan na kumain kay Eren kanina ay lumapit kay Mikasa at handa na siyang patayin. Ngunit bigla, isang kamay ang lumabas mula sa bibig ng nilalang. Maya-maya, sumabog ang katawan nito, na naglantad ng isa pang Titan sa loob niya. Ang bagong anyong Titan ay nilabanan ang sarili niyang kauri at pinatay sila ng paisa-isa. Ang mga natirang sundalo ay nanood sa pagkamangha ng mapagtanto nilang ang bagong Titan ay si Eren pala. Matapos patayin ang lahat, agresibong lumapit ang Titan sa gusali. Tila nakalimutan na ni Eren kung sino siya at pinapatay ang lahat ng makita niya. Umatras ang mga sundalo sa takot maliban kay Mikasa, na tinawag ang pangalan ni Eren. Gayunpaman, hindi siya tumigil at hinablot siya. Habang nakatingin sa kanya, dahan-dahan niyang nakuha muli ang kanyang alaala at nagsimulang makilala si Mikasa. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa at nagsimulang umusok tulad ng ibang mga Titan. Hiniwa ni Mikasa ang mahinang bahagi nito, at ang taong si Eren ay lumabas mula sa nilalang. Sa gulat ng lahat, tumubo muli ang kanyang binti sa tulong ng regeneration powers ng nilalang. Sa wakas ay umusok na ang huling Titan, at dahan-daang nagkamalay si Eren.